Mga pinanggana ko mga kaiksunan, malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning langyugton usab nitong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suheto nagkanayon, I will arise. Ako mo bangon, ako mo tindog, mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay, so padayon ta, salamat kayo sa tanan nato mga kapamilyag kaigsunan nga abot-abot nga mga donations para sa ato ang kampanya para sa Davao de Oro. Medyo murag ni hinay gamay kagahapon mga kaigsunan. I do not know on what miracle God will do today para ugma adlawng Domingo mapostro ang ato ang pag-serve og 100 families dinhi sa barangay Bukal og mainit tubig og mga dry goods mga higala para dinhi sa maong mga dapit. Okay, salamat kaayo. God bless you and more power to you mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug ang Dios magauban kanunay. So padayon ta mga higalag kaigsunan sa tanan nato nga mga kapamilya karong Sabado usa ka fellowship nga paghimuon son fellowship nga paghimuon dinhi sa New Kasay Seventh-day Adventist Church Duhali, Davao del Norte. O himunusab other way sa laing bahin pod mga higala dinhi sa Davao or Digos City sa Balutakay sa LCMBN Hall. Paghimuon usab ang usa ka special Sabbath Fellowship monthly meeting dinhi sa maong dapit sa LCMBN Hall sa Balutakay, Digos City. So gidapit ang tanang mga kapamilya ni duha ka mga lugar, Zone 1, Davao del Norte, o gimanusab dinhi sa Kasay, Duhali og Lungaog, o ang tanang mga kapamilya naa sa palibot niini magtapok ang tanan dinhi sa New Kasay og mang adlaw or karong adlaw. Sa laing bahin usab sa tibok Davao del Sur, tuhuan o gihandom nga ang tanan po nato mga kapamilya sa Davao del Sur magtapok karong adlaw, adlawng igpapahulay dinhi sa LCMBN Hall, Balutakay, Digos City. Okay, thank you very much. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ang Dios magauban ug maghatag dugang kaligon ug kadasig sa tanan nato mga kapamilya kaigsunan ug kahigalaan nga walay undang nagsubaybay nagsuporta ning atong tulmanon dinhi sa radyo. Okay, sa pagpadayon mga pinangga nako mga kapamilya, ato ning hisgutan kining pulong sa Dios gatong pagatun-an karon sa suheto nga nagkanayon, I will arise. Ako mo tindog. Sa dili pa ato sa una kining sa dili pa nato padayon natong diskusyon or sugdan natong diskusyon ato sang himuon ang usa ka mapainubsanon nga pag-ampo pangaliya ngadto sa atong Ginoo. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa pagpanalangin mo sa tanang mga naminaw karon. Hinaot tagaan mo may panglawas ang tanang mga nagpaminaw, ilang panginabuhi, ila tanan og ang tanan nga imong giubanan sa tibok semana sama kanimog kanilag kanamong tanan. Kami magpasalamat kanimo ning adlawng igpapahulay. Nga ikaw wala magkulang sa among mga panginahanglan, dalaygon ikaw nining adlaw sa among pagsimbag pagambahan kanimo o Dios. Amahan, himua kaming takos pagkabalaan sa imuhang pulong, sulobi kami sa imong pagkamatarong, o amo kining mapahat gadto sa mga tao kang imong pulong, nga among pagatun-an karon, magabaskog sa among lawasnong butang, apil ang kalagnon nga mga butang. Panalangin ni ang mga donors o mga sponsors in town o Dios ayo sila kalimti. Panalangin ni sila ang mga sponsor ini nga programa, ang mga donor sponsor sa mga biktima sa baha o kalamidad, panalangin ni pod og ang mga nga biktima sa mga landslides o ang mga biktima sa baha, panalangin ni. Amahan, panalangin pod ang mga nagmasakiton karon, ikaw mag-aayo unta kanila. Matag adlaw ang igpapahulay, ikaw nagapanambal sumala sa record sa balang kasulatan karong adlaw usab kami nagatuo nga ikaw magapanambal sa mga katawhan. Ginoong Dios, kami nangamuyo usab sa tanang mga kawani ning istasyon nga di na play kining broadcast imong panalanginan. Panalangin po din taon ang tanang mga nagdumala sa The Loud Cry Ministries o ang tanang nagdumala sa imong buhat sa tibok naong sa yuta ilalom sa pagdumala sa The General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Amahan, usbon ko pasaloa kami sa among mga salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo.
Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat, pinaagi sa ngalan Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko ato suheto nagkanayon, I will arise. Ako mo bangon, ako mo tindog. Sumala pa sa memory text nga nakasulat dinhi mga higala sa Salmo 12, versikulo 5 nagkanayon, for the oppression, alang sa mga gidaog-daog, for the oppression of the poor, alang sa mga pagdaog-daog, alang sa mga kabos, for the sighing of the needy, alang sa mga pagpanghupaw sa mga nanginahanglan. Now I will arise. Ako karon mo tindog, says the Lord. Nagkanayon ang Ginoo. I will set him in the safety for which he yearns. Ako siyang patindugon nga layo sa peligro, sa iya sumala siyang mga paghandom. Abi ninyo mga pinanggan ako mga kaigsunan, for your information, alang sa imuhang kasayuran, ang libro sa Salmo mga higala nagahisgot og mga butang nga naglangkob sa kinatibuk-ang balaang kasulatan, lakip na sa last book of the Bible, and that is about the prophetical book of the Revelation. Ang atong mga edad karon sa atong kapanahunan karon, nagasaka ang evil, injustice, oppression, rage sa atong palibot. Busa ang mga salmista usab nagkinabuhi nga nahiagom ni ini nga kahintang. Maingon man usab, bisan unsang magakahitabo ang mga salmista nagasulat og mga salmo nga diin ang ilang mga experiences mulangkob hangtod mo relate sa atong kapanahonan karon, agig pagpangandam sa pagbalik na sa atong Ginoo. Busa dunay mga taas kay nga pag-antos nga giagwanta sa mga kataon sa Dios, nga ang Dios mga kaigsunan tungod siyang gugma nagapailob siya ining tanan, pero in the end God will judge. Ang kapungot sa Dios ibang ibukbo mga igsuon nga diin unta kun pwede lang karong panahona, dili mo sugot ang Dios nga dunay usa ka kalag nga dili maluwas. Gusto sa Dios nga ang tanan unta makakabot sa paghinulsol, mamaluwas ang tanan. Dili gusto ang Dios nga iyahada yung tapuson ang kalibutan, iyang giinat-inat ang iyang gugmag pailob og grasya para ikaw ako makahinulsol og mamaluwas. Ang magbubuhat sa langit og yuta, nga nagalingkod sa iyang trono, nga nagapundar diha sa pagkamatarong og sa hustisya, mao lamang ang makahatag og sakto nga paghukom, lig-on nga baruganan og kalampusan sa tanang tao sa tibok kalibutan. Doon ay duha ka aspect mga kaigsunan sa divine judgment. Nag-involve ka na siya gitawag og deliverance og deliverance sa ginaog-daog o ginadistract sa mga wicked. So kaning mga butanga mga kaigsunan, nag-involve kini siya sa katong gi-oppressed og laglagon po niya ang mga dautan. Now, sa atong pagpamalandong, when hardship or injustices surrounds the people of God, sumala pa sa Salmo 3 versikulo 7, they will cry out. Musinggit sila sa pagpangilaba, musinggit sila sa mga pag-ampo, musumbong sila, magpakilaban sila ngadto sa Dios. Then the Lord will arise. Ang Dios mo tindog, mo barog siya para kanimo. In the face of your cry, sa atubangan sa imong mga singgit o sa imong mga paghilak, sa imong mga pag-ampo, the Lord will arise. Mutindog ang Dios sama sa usa ka warrior nga nagadepensa sa iyang mga alagad nga mga defenseless, mga walay kaya silang kaugalingon pagdepensa. Ang Dios may mo depensa kanimo. Remember sa book of Psalms, giportray ng daan sa Salmo 76 verse 9, giportray na daan nga ang Dios malumo, ang Dios mga kaigsunan niniyuta, pero sa panahon sa paghukom, He will come like a warrior king to fight for you. Dahil sige describe siya nga nagsakay sa kabayo, may espada siya, the same nga iyang pagpaila sa Dios ngadto kang John the Revelator sa Book of Daniel. Daa siya deadline sa tanan nga mga butang nga nagakahitabo. If you study the book, if you study the
about the topic on sanctuary. Masabtan na to that everything has an end. Doon ay executive judgment. I-execute sa Dios ang iyang wrath, ang iyang kapungot sa tanang mga strange work sa mga tao sa kalibutan, and the mercy of God on His people will remain. Pero para sa mga dautan, ang iyang mercy will turn out to be fierce and wrath. Doon ay kapungot, mga higala. So nining tungora, atong hisgutan that God will come as a warrior. Psalms chapter 18. Then sa iyahang pagpakigubat para kanimo, doon na siya hustisya. Duha mga kaigsunan, Psalms 41 ug Psalms 82, divine justice and human justice. During the trial, doon na gitawag og divine wrath. Then what will do? What will God's love, mercy will do to you? Let's go to the book of Psalms 91. Then we will study about the sanctuary. Ato makit-an dinhi mga kaigsunan ang mga butang importante mahitungod sa sanctuary. Now, let's imagine that Christ will come. God will come to us as a warrior to defend His people, to protect us. How will it work? Unsa na siyang butanga nga mahimo na siya mga higala. Sa Salmos 18:17, He will deliver me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Matod pa ni Salmista David, iya kong luwason gikan sa kamot sa akong mga isog og lig-on nga mga kaaway. Gikan kanila nga nangasilag kanako, bisan pa silang unsa ka malig-on para kanako, the Lord will come to protect me. So, higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, si Salmista David doon na siya skills. Doon na siya skills sa pagpakig-away. Usahan paggamit sa espada, paggamit sa pana, paggamit sa tanang pamaagis pakig-away, kabalo si King David niya na. Pero he did not trust himself. Nga ang tanang mga kadaugan iyang naangkon, iyang credit ngadto sa Ginoo, iyang gipasundayag ang pagdayeg ngadto sa Ginoo, nga ang Ginoo may nakig-away para kaniya. So atong makit-an nga ang Dios gihulagway ni Salmista David as a riding warrior, a horse riding warrior. Iyang gipakasama og usa ka Dios nga nagsakay kabayo, nga nakig-away, nga maoy mo cause sa Revelation sa Salmo 18, will cause the earth to tremble, to wake up the people in the earth, on the earth I mean. So pinaagi niya na because of fear, the Lord will paralyze the enemy with His powerful voice. Pinagi siyang makitingalahong tingog ang iyang mga kaaway ni David, matod pa niya, na-paralyze. So, what does it mean? Matod pa ni Salmista David sa Psalms chapter 18, he will use the forces of nature as his arrows. Mugamit siya sa mga kinaiyahan aron mahigmata ang mga tao. Sa iyang kapungot mga kaigsunan, gamito niya ang kinaiyahan, and thus delivering those who cry to him. Iyang luwason kadtong mga tao nga nagadangup o nagayangungo ngadto kaniya. Bisan patuod og ang Dios mga higala, nagaluwas kanimo. We have also to do our best to protect ourselves, but rest be assured, never forget that God is our greatest defender. Ang Dios may itong pinakadakong defender. We will not trust ourselves. Di ta mo salig sa itong kaugalingon. Sometimes we are too much believing ourselves. And the more you solve your problem, the more you war against your enemies, the more it becomes fiercer and fiercest. Musamot og kamangtas ang imong mga kalaban because you trusted yourself. Pero kung imong isalig gato sa Ginoo, matingala lang ka, you can pass over them. Imo ra na silang malabangan tanan. Sumala sa Psalms 18 verses 47 and 48, si Salmista David, iyang gi-acknowledge kanunay nga ang Dios may nakig-away para kaniya. Kining maong determinasyon mga higala o kining gikusgon sa lihok sa Dios sa pagpakig-away para kanato, mauni by faith mao'y mubungkag sa atong mga duda batok sa Dios sa atong mga pag-antos nga atong nahiaguman karon. You know, the devil will be happy. Padad-an kini daghan kay mga kalisdanan.
Kay panahon sa imong kalisdanan, magduda ka kung naa pa ba ang Dios or wala. Nag-atiman pa ba ang Dios kanimo or wala. Malipay ang yawa niya na. Pero damor ka sulayon di Satanas. Damor ka niya lisod-lisoron og maayo. Damor ka mo trust sa Ginoo. Damor ka mo tiyabaw ngadto sa Ginoo sa pagpangayog hinabang. Damor ang Ginoo mo tindog para kanimo. Brethren, there is what is called justice. Always justice on the part of God. Dunay hustisya sa kabahin sa Ginoo, kanunay hustisya ang naa kaniya. Sumala pa sa Salmo 12 versikulo 5, for the oppression of the poor, tungod ug alang sa pagdaog-daog ninyo sa mga kabos. The sighing of the needy, para sa tungod ug alang sa panghupaw sa mga kabos. Now I will arise. Ako karon mo tindog, saith the Lord. Matod pa sa Dios, I will set him safety from him that putteth at him. So, puffeth at him. So, kadtong mga tao, iyahang proteksyonan. The Bible makes it very clear that God does not tolerate injustice. That is very clear. I would like to tell you that. Ang Dios, klaro gyud kayo nga dili siya mo tolerate og inhustisya. Kung ang mga kabos og ang mga dinaog-daog muthilak na musumbong na ngadto sa Dios, no matter who they are, unsay ilang relihiyon, Christians or not Christians, basta kay imo silang gidaog-daog, imo silang gilupigan, pag muhilak na sila, musumbong na sila ngadto sa Dios, the Lord will arise for them to avenge the oppressor. Sa diha nga bation na nato mga kaigsunan ang atong pagkaluya, pagkamasakiton, nga diin ultimo ganing atong mga friends mag-wish na nga unta nga mga matay na lang unta ng mga tawana. Uy, kabalo ba mo nga how many times kadawat ko og text diri or chat nga may unta mamatay na lang ka pastor para maundang na ning problema? Hala ka, sorry kayo, ako rin nagdag problema, no? Ila kong ginachat nga mas may pauta mo, matay na lang ka para mahuman na lang. So mas may makulbaan ba ko mga kigsunan. Pero anyway, si Salmista David, naapo siya na sa Psalms chapter 41, 7-9. Gina-pray siya sa mga tao, siya mga kalaban, nga unta, mamatay na kim. Sa usaon nilang patay si King David, di man mamatay. Di man nila mapildi sa gubat. So ilan lang gi-wish na lang nila nga masakit o mamatay si David. Grabe nimo, sa diha nga nabatian ka na ni King David, iyang gikumpisal sa Dios ang tanan niyang pagkadili angayan. Ang iyang pagkakulang ngadto sa Dios, ang tanang mga kaso sa pagkadili angayan sa iyang mga kamot, iyang gibiyaan. Naghinulusol siya, nagbag-o siya, confident kay siya nga kung say plano sa Ginoo kaniya og mamatay na siya, wala siya problema. That is according to Psalms chapter 41. Dili na siya mahadlok mga kaigsunan. Ang attitude sa Ginoo ngadto sa mga tao nga inyong gidaog-daog nga sa ilang panahon sa kalisdanan musangpit sila sa Ginoo sa samang paagi, the Lord will extend His care for them. Ang Dios magpadala og pagpangga, pag-atiman ngadto kanila. Ang Ginoo mga kaigsunan, sumala sa Salmo 41:1-3, iyang i-reward ang mga matarong, ang kadtong mga didaog-daog iyang i-reward. So, buot ipasabot mga kaigsunan, we must rise up against oppression. Ayaw mo pag-ingon ko dunay gidaog-daog, maghimangyog po sa mundo, you have to stand against them. Pag naay mo daog-daog, you have to stand against those people. Ayaw mo pagsalig sa tong kaugalingong wisdom mga higala or ability. When we stand against oppression mga kaigsunan, not against the oppressor, kay pamusilo niya ta, pamatyo ta, wa mo tay armas. We will stand against oppression. Kaning pagpangdaog-daog ato ng batukan mga kaigsunan. But using and defending or depending upon the wisdom of God. Kabalo ka, ayaw pag una-una nga ikaw ang naghimo og justice para sa mga tao. Ang Dios may naghimo ni anak kanimo. Kaya ang Dios may muhimo ni anak kanimo. He is the only God who can act
justly. Ang Dios lang mo itinubdan sa pagkamatarong. Ang Dios may muhukom sa mga taong wala ayuha pagtagad. Ikaw, pwede kaniyang gamiton kaniya. So, alang pod sa mga tao nga wala mo tabang sa mga depressed or gi-oppressed, maningil pod ang Dios kanimo. So, higalag mga pinangga ko magkaigsunan kung doon ay gi-oppress, ato silang tabangan. Doon ay gipang daog-daog, ato silang tabangan. Gidaog-daog sa kinaiyahan, gidaog-daog sa kaintang, gidaog-daog sa ekonomiya tungos ka pobrehon, so ato silang tabangan. Sa amin itong gihimo karon nga kampanya para sa mga taong gidaog-daog sa kalamidad karon, ato silang tabangan mga kaigsunan. That is our rule as Christians. Muna ato ang buluhaton isip mga Kristohanon, atong tabangan ang mga tao nga nag-ilaid karon sa kalisod tungod sa unfairness. Unfair situation sa atong panahon karon. We need to stand by for them, to support them, to help them relieve from their problems. Bahala ginagmay lang mga kaigsunan. Now, matud pa dinhi mga higala kaigsunan, there is what we call human justice, of course. Sa Salmo 82, versikulo 3, matud pa sa Dios, in your human justice, doon na may barangay captain, doon na may purok leader, na may mga konsihal, na may mayor, na may governors, na may congressmen, na may presidente, na may mga police, na may judges, na may mga lawyers. Kining mga tawhana mga kaigsunan, according to Romans chapter 13 verse 1, the government is an ordained, established government of God. They are ministers of God, kanang naa sa gobyerno. Gikan sa purok leader ngadto sa barangay captain, ngadto sa mayor, ngadto sa governor, ngadto sa congressman, ngadto sa senators o ngadto sa presidente. You are installed government of God. You are ordained ministers of God. So matud pa sa Dios, always practice justice. Ikaw po sa imong panimalay, you are installed as the governor sa imong panimalay. Always practice justice. Sa imong mga silingan, ang ikaw mo ay caretaker sa imong mga silingan, always practice justice. Sa imong mga trabahante, sa imong kapwa mga negosyante, sa imong mga barkada, mga friends, sa imong mga nagatrabaho kanimo usbon ko, you have to practice justice. Nga matud pa sa Salmo 82 versikulo 3, defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Kabalo ba mo nga kanang giwali ni Kristo dito sa sinaguga sa adlawng Sabado? Nga nianhi siya ron pagdepensa sa mga pobre, pag-atiman sa mga balog mga ilo, sa mga pobre, sa mga gisakit, pag-free sa mga binilanggo, pagbuka sa mga mata sa mga buta. Mao nay trabaho ni Kristo man yang pinaka-concern. Kana daan gisulti na daan sa Salmo 82 versikulo 3. If you are the psalmist, if you are the follower of Christ, then you are going to exercise justice. Ang Dios mga kaigsunan sa iyahang hustisya, iyang gidelegate sa iyang mga leaders sa mga katawhan with kings and judges of Israel. So kaning mga tawhana like the court, the Supreme Court, the Court of Appeal, the Court of First Instance, the Regional Trial Court, the Municipal Trial Court, appeal na din ha ang kining Barangay Court, appeal na din ha ang Church Board, appeal na din Executive Committee, Admin Committee. Okay. There must always be justice. Dunay hustisya nga gihatag ang Dios, nga gidemand po niya nga inyong buhato na sa matag usa kanato. Kini nga delegation of labor mga higala, gikan sa Dios ngadto sa mga tao, nga paghimog hustisya ngadto sa mga tao, ang matag usa dunay ability to judge. Ikaw, ako, doon na kay ability sa pag-judge, doon na kay capacity sa pag-judge. Do not do injustices. Ayaw pang daog-daog, paghimog hustisya. God has given you the authority
and you shall become accountable for it on how did you administer your decision. Kamong dunay mga katungdanan sa iglesia, dunay mga katungdanan sa opisina, dunay katungdanan sa panimalay, dunay katungdanan sa purok sa komunidad, dunay katungdanan sa barangay, dunay katungdanan sa lungsod, sa lalawigan o sa tibuok Pilipinas. Kung unsa man nga katungdanan within your bound, ang Ginoo nagademand og hustisya nga imong pagahimuon. If you don't, then you are liable to answer that. Manubag kaniya na when God judge His people. Ang Dios mga kaigsuonan naga-indicate siya nga dunay authority nga iyang gihatag para sa mga tao nga iyang gi-expect nga mag-perform, mag-execute og judgment para sa ilang kaugalingon. Busa mga pinangga ko mga kaigsuonan, don't forget, whatever and whenever, everything has an end. Bisan pag unsa kalapad sa grasya sa Ginoo, bisag unsa pa kataas sa inat sa kaluoy sa Ginoo, there is always an end. From mercy to wrath, gikan sa kaluoy ngadto sa kapungot. Sa book of Revelation, it is well explained that in the last days, there will be the wrath of God in the last days. Doon ay kapungot sa Dios nga ibubo sa ulahing mga adlaw. Sa Salmo 69:24, gi-explain na pong daan. Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them. Ginoo, matod pa sa mga salmista, ibukbo ang imong panimalos para kanila, ngadto kanila. Og ang imong kapungot, kasuko, mo'y magapugong kanila. Dinhi mga higala atong masabtan, nga dili kita ang manimalos. Dili kita ang manimalos. Ang Dios may magabalos sa mga katawhan nga nagabuhat og dautan. Dili kita ang mo take revenge against them. Ang kapungot sa Dios atong pasagdan nga may mudahili batok ni mga tao. Although dili ta magpray nga mudangat ang kapungot sa Dios ngadto kanila, no. Ang atong inspirasyon, ang mga inspiring words mao'y magapadayon nga madunggan sa atong mga nagdaog-daog kanato, sa mga tao nga nagahimo og inhustisya batok kanato. Magpadayon ang atong mga inspirational words. Kabalo kag the fight between good and evil, ang away tali sa maayo og sa dautan, dili nato ni basta-basta lang nga taken for granted lang. We have to learn more, study more, and learn to trust on the Lord, and learn to stay by on the side of Jesus Christ. This is a matter of our choice. Pili ka, depende ni sa tuang pagpili. Evil has consequences. Goodness has also consequences. So, kitang tanong, kabalo ta kung sa mga consequences sa dautan. Kabalo po ta kung sa consequences sa maayo. Then, Jesus is the good example for goodness. So, og asa si Kristo karon mga kaigsoon, let us be on His side. Dito ta siyang kiliran, because we know that the consequence of doing good, to be with Jesus Christ, together with Jesus Christ, will result to eternal life. Mo resulta sa kinabuhing walay katapusan. But the consequence of doing evil will result to wrath and damnation. Mo resulta sa kapungot sa Dios mga higala o paghukom nga walay katapusan. Busa mga kaigsunan, kung gusto natong tun-an ang mercy, ang himaya sa Dios, ang iyahang pagdepensa sa mga tao, aron masabtan gyud nato, let's go to the sanctuary. Let's understand the sanctuary closely. That is linked with judgment, ang sanctuaryo. Diya na ito masabtan mga kaigsunan, unsa ang judgment sa Ginoo. That judgment is not against the righteous. It is in favor of the righteous. Pabor sa mga matarong. Kung matarong ka, nakakang Kristo nagkinabuhi, dili ka malisang sa judgment. Instead, malipay ka. Dili ka malisang niya na. Kaya nga naman, the Holy of Holies, the most holy place, nga diin dito mga kaigsunan, gitagbo sa Dios ang kaluoy ug ang hustisya. Ang 10 Commandments nga nagademand og justice,
og ang dugo sa kordero sa Dios nga nagatabon sa sala sa mga tao. So ang grasya ug ang balaod didto gipatagbo sa Dios sa most holy place. So imong makit-an mga kaigsunan nga diha nga ang justice ug ang gugma sa Dios iyang gipatagbo didto dapita, iyang demonstrate didto sa Kalbaryo sa cross. Didto niya gipakita ang gugma ug ang hustisya. Kung ikaw mo avail ni ana, then the judgment is in favor to you. Kung dili po ka mo avail ni ana, the judgment is against you or will be against you. So ingon ana lang ang sitwasyon. Kay kining most holy place, this is the place of forgiveness of sin. Dinhi dapita ihatod ang atong mga sala ug diapo dinhi ang mercy of God over nga nagtabon sa napulo kasugo nga nagdemand sa iyang hustisya sa Dios batok kanimo. That is the place where justice is. Naana dinha ang hustisya sa most holy place. That is the place where restoration of the soul is. Naa dinhan dapita ang pagpabag-o, pag-restore sa atong kalag. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang most holy place na dinha ang total absolution of sin. Na dinha ang atong mga pagtuo mo takboy or mugunit ngadto kang Jesus Christ. Aron dili ta maapil sa condemnation, pero makaapil ta sa iyahang salvation. As what I have told you many times, that salvation, either to be saved or to be lost, is a matter of our choice. Depende sa atong pagpili. Clearly, it is symbolized dito sa arka sa testimony. Ang hustisya sa Dios gibase mga kaigsunan sa tanang kalapasan sa balaod sa Dios nga gihimo sa mga katawan, the Ten Commandments. But the divine mercy of God, the Shekinah, the glory of God, naa dito nagalingkod ibabaw sa maong Ark of the Covenant. And that is symbolizing the divine mercy, the love of God, the forgiveness. Mga pinangga ko mga kaigsonan, judgment has begun. Ang paghukom nagsugod na going back 1844 according to the prophecy of Daniel 8:14. Daniel chapter 9, the 2,300 days and years in the prophecy. 1844 nag-start na ang investigative judgment. The more we cling our faith to Jesus Christ, the more we cry unto Him for mercy, love, and forgiveness. Para panahon sa paghukom, we shall be spared from the wrath of God. Para panahon sa paghukom, mahilikay ta, mapanalipdan ta sa Dios gikan sa iyang mga kapungot. Higala nga mga nagpaminaw. Si Sister Ellen White sa Maranatha, The Lord is Coming, November 14, matod pa niya, as the bow in the cloud is formed by the union of the sunlight and the shower, so the rainbow encircling the throne represents the combined power of mercy and justice. It is not justice alone that is to be maintained for the world eclipse, the glory of the rainbow of promise above the throne. Men could see only the penalty of the law where there is no justice, no penalty. There would be no stability to the government of God. It is the mingling of judgment and mercy that makes salvation complete. Sa dinha nga ang panganod nga nagtabon na porma pinagi sa paghiusa sa bidlisiw sa adlaw o sa mga tinulo sa ulan. Sa dinha nga ang balangaw naga-arko sa trono nagrepresentar kini nga gihiusa sa Dios ang gahom sa kaluoy o sa hustisya. Dili kay hustisya lang nga maoy ma-maintain. Kini mga kaigsunan, kung hustisya lang, mu-eclipse, mapalong ang rainbow of promise above the throne. Mu-eclipse, mungit-ngit ang rainbow nga mao ang promise sa pagpasaylo.
Ang mga tao, ang ilang makita kung mungit-ngit na ang rainbow, ang promise sa Ginoo, ang ilang makitaan ang penalty of the law na lang. Wala na'y hustisya ilang makitaan, wala po'y penalty. Wala po'y stabilidad ang panggobyerno sa Dios. Ang paghiusa sa paghukom o ang kaluoy, maoy, nagahatag og kumplito nga kaluwasan. Mao nang si Salmista David ingon siya, Ginoo, ayaw kog hukmi sa hustisya kay mawala gyud ko. Hukmi ko sa imong kaluoy. Tabuni ko sa imong kaluoy para maluwas ko. Igsuon, ang penalty of sin gilamoy ni Kristo didto sa Kalbaryo sa krus, sa iyang kamatayon. Ang penalty of sin that forms sufferings and death, giswallow ka na sa kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Ang shame of penalty sa batok sa napulo kasugo nga nagkasala ang tao, giduphan ka na ni Kristo sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Pero wala magpasabot tungod kay gilamoy na ni Kristo ang atong kalapasan. Iyan ang gipasaylo atong mga kalapasan. Wala magpasabot nga pwede na ta mulapas sa makadaghan sumala sa atong gusto. Kaya sa iyang pagswallow sa penalty of the law nga atong nahimo nga maong kamatayon, there is forgiveness above. Dunay pasaylo, dunay gugma nga naghabol ni ana aron kitang tanan dili mga matay. Kung mamatay manggaling ta sa lawas nun, sama kang Kristo adunay pagkabanhaw. Higalag igsuon, ang gugma sa Dios may nagtabon sa atong pagkamakasasala. Ang gugma sa Dios may nagtabon sa ato ang pagkaluod sa atubangan sa atong Ginoo. Ang gugma sa Dios may nagpahumot sa atong kabaho sa mga sala nga atong gisipitan, ato nang isurrender mga kaigsunan. Para atong i-avail, i-embrace ang gugma sa Dios and never to commit sin again. Di na ta magpakasala. Because the grace of God, the life of Christ, the exemplary life of Christ is our role model in which or in whom we need to follow Him. We need to follow Jesus Christ and walk after Him as He walked, keeping the commandments, living, walking in a life, in a holy life. That is what we need to also live the life after the life of Christ. Magkinabuhi ta samas kinabuhi ni Kristo mga kaigsunan. Higalag mga igsoon, wala naman tay panahon. Gusto lang akong pasalamatan kamong tanan sa iyong pagpaminaw. Again, ako'y pibalo kaninyong fellowship karon sa Kasay, New Kasay, Duhali, Davao del Norte, Lungaog, Duhali, o ang tanan pa nagkanait ng mga kaigsunan sa Davao del Norte, mag-usa sa New Kasay Seventh-day Adventist Church today. Tanan pong taga Davao del Sur, doon na po yung fellowship nga paghimuon dinhi karong Sabado o karong adlaw mga higala dinhi sa Digo City, sa Balutakay, Digo City. So magkita-kita ang tanang mga kaigsunan o mga kapamilya ang Ginoo magapanalangin. Mahigalag kaigsunan, sorry kay wala gyud tay oras sa pagpakiguban kaninyo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga mayatong great provider, ako sabi niyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver the First, magiyon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.